Verse 16, magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. So lumalabas, mga kapatid, na ang Diyos ay galit at kakastiguhin niya itong church in Pergamo. No? At, kasi nga yung kanyang kondisyon ay isang masalimuot na kondisyon, mga kapatid. Ito ay totally wala sa kanyang kanais na kalagayan ng bilang ang kanyang bayan, bilang ang kanyang eklesiya. Ito ay hindi na sa kanya, kundi ito ay nakaposisyon sa kanyang kaaway. Kaya ang kanyang gagawin dito ay aatakihin niya ito gamit ang tabak. Yun yung kanyang pagsasalita dito sa verse 16. No? Ito ay kanyang aatakihin, babakahin ko sila ng aking tabak, ng aking bibig. No? Yung aking bibig kasi nga, ito ay kanyang pagsasalita. No? Yung pagsasalita niya, siya ito din yung kanyang pag-iral mismo. Ito yung kanyang sarili mismo. Diba? Yung salita, siya yung Diyos. Diba? At ang may pakinig ay makinig na sa sinasabi ng Espiritu sa mga eklesiya, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng natatagong mana. No, kaya sabihin, mga kapatid, meron pa rin iilan na mga nananatili na mga genuine na mga Kristiyano sa panahon ng Church in Pergamo na ito. At sila ay kinakausap ng Panginoon na sila ay magtagumpay dyan sa sistema ng sanlibutan na yan, na manatili sila sa kung ano yung naisin ng original na pagkilos ng Panginoon at may bibigay sa kanila yung nakatagong mana. Yung nakatagong mana, mga kapatid, natin na yung mana, ito ay buhat sa langit. At ito ay nakatago sa Church in Pergamo. Sa Church in Smyrna, walang duda na sila ay nakakasumpong ng supply mula sa Panginoon dahil sila ay nananatili sa Panginoon at sila ay hindi natalo ng kaaway. At ang Church in Efeso, nawala lang naman yung kanyang enjoyment, nawala yung kanyang pag-ibig, pero dito sa Church in Pergamo, totally nakatago yung supply. No? Kaya kapag ikaw ay mananagumpay dito sa Church in Pergamo, makakatanggap ka ng nakatagong mana. Sa ating mga kapatid, no? Sa ating Kristiyanong pamumuhay. No? Kasi kung ano yung pagkasalita ng Panginoon dito sa kondisyon ng mga eklesiya dito, yun din naman yung kalagayan din natin. Kaya kung dumadanas man tayo ng mga tradisyon at saka dumadanas din tayo ng mga sistema ng sanlibutan na ito, maaring mahihirapan ka na lumulok sa Panginoon. Dahil nakatago yung supply sa inyo. Dahil nakatago yung supply ng mana. Kaya, Panginoong Yesus, kailangan nyo na makinig gamit ang inyong pandinig sa Panginoon. Panginoong Jesus. At siya bibigyan ko ng isang puting bato. At sa bato, may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Sa Matthew 16:18, batong ito, sabi niya, ikaw ay Pedro. Pero ang pangalan talaga ni Pedro ay Simon. Yung Pedro, ito ay nangangahulugang bato. Kasi nga, yung bato, ito ay ginagamit ng Panginoon para sa kanyang pagtatayo, para sa kanyang building, pagtatayo, no? So, kung tinayo ng Panginoon yung eklesiya, tayo yun. Tayo yung tinatayo ng Panginoon bilang ang kanyang eklesiya kasi tayo yung mga bato. Yung pagkasalita niya kay Simon, nagawin siyang Pedro, ito rin yung pagkasalita niya sa atin sa kanyang pagtatayo ng eklesiya. So, dito, ang eklesiya na ito ay itatayo niya. No? Itatayo niyang muli. Kaya yung mga Kristiyano dito na nananatiling matapat sa Panginoon, sila yung mga bato na gagamitin ng Panginoon para sa pagtatayo ng kanyang eklesiya, ng kanyang templo, na kanyang pinanahanang lugar. Kaya itong mga bato na ito, tayo ay itatayo ng may bagong pangalan. Kasi yung pangalan ito ay nagre-representa sa persona. Kapag ikaw ay nagkaroon ng pagtanggap sa Panginoon, agad-agad yung iyong persona ay nababago. Kaya yung iyong pangalan ay nababago rin. No? Sa harapan ng Panginoon, ito ay nababago. Sa entire Bible, kapag binabago ng kanilang pangalan, halimbawa si Saulo, naging Pablo, diba dati pinapersecute niya yung mga Kristiyano, pero bandang huli, siya na yung naging number 1 na sumusunod sa Panginoon. No? Kasi kapag binago ng Panginoon yung iyong pangalan, nababago rin yung iyong persona. At puting bato dito, ito din yung sarili mismo. Kapag ikaw ay nanagumpay, ikaw bilang bato, no? Ikaw ay magiging ang pagtatayo ng Panginoon at magiging ang bagong pangalan. No? Kaya walang duda na yung bagong Jerusalem, ito yung eklesiya din. Yung kasukduran ng eklesiya. Ito yung mga mamahaling bato na ito ay gawa sa mga mamahaling bato, itong bagong Jerusalem. Kasi nga, ito ay na-transforma ng tuluyan, mga kapatid. Na hinihikaya tayo ng Panginoon na tayo ay umalis mula sa makasistemang Kristyanidad para tayo tumanggap ng mga batong ito. Para tayo ay kasama ng Panginoon sa kanyang pagtatayo ng kanyang eklesiya. No? Panginoong Jesus.